Ka-Express, nagulat ang buong Melbourne tennis scene kahit hindi pa man opisyal na nagsisimula ang Australian Open. Sa prestigious Kooyong Classic, ang pinakarespetadong exhibition tournament bago ang unang Grand Slam ng taon, biglang sumabog ang balitang posibleng maganap ang isang matinding rematch sa pagitan ng Filipina rising star na si Alexandra Ayala at ng Croatian veteran na si Donna Vekic. Mula January 13 hanggang 15, ang Kooyong Courts ay maaaring maging entablado ng isa na namang labanang magpapayanig hindi lamang sa Melbourne kundi sa buong WTA landscape. Ang Kooyong Classic ay hindi ordinaryong warm-up event. Ito ang tinaguriang traditional home of Australian tennis, kung saan ang mga elite players ay hindi lang basta nag-eensayo kundi naglalabas ng pahiwatig kung sino ang tunay na handa para sa Grand Slam battle. Kaya nang lumutang ang posibilidad ng Ayala-Vekic rematch, agad itong tinuring na isang pre-Australian Open earthquake. Para sa maraming analysts and fans, ang ganitong klaseng exhibition match ay halos kasing bigat ng isang opisyal na WTA showdown dahil sa psychological and symbolic value nito. Ang dahilan kung bakit ginulat ang buong Melbourne ay simple ngunit mabigat. Sariwa pa sa alaala ng tennis world ang naging enkwentro ni Ayala and Vekic sa Auckland. Doon, niyanig ni Alex Ayala ang WTA Tour matapos niyang pabagsakin ang isang Olympic silver medalist at dating world top 20 player. Hindi iyon inaasahan ng marami. Para sa ilan, isa lamang iyong upset. Ngunit para sa mga masusing nagmamasid, iyon ay unang senyales ng isang mas malalim na pagbabago sa hierarchy ng women's tennis. Ngayon, tila binibigyan ng tadhana ang dalawang banlalaro ng Chapter 2. Para kay Donna Vekic, ang posibleng rematch ay malinaw na tungkol sa redemption. Bilang isang veteran na sanay sa malalaking entablado, hindi madaling tanggapin ang pagkatalo laban sa isang 20-year-old na rising star. Sa kabilang banda, para kay Alex Ayala, ito ay pagkakataon upang patunayan na ang kanyang unang panalo ay hindi produkto ng swerte o tsamba, kundi resulta ng matinding paghahanda, disiplina at walang takot na mentalidad. Ramdam na ang tension kahit sa mga training sessions pa lamang sa Melbourne. Sa social media, bawat galaw ni Ayala at Vekic ay sinusubaybayan. Bawat clip ay pinupuna at bawat balita ay nagiging usap-usapan. Ang conflict ay malinaw at madaling intindihin. Veteran pride laban sa fearless hunger. Si Vekic ay may karanasan, trophy, and reputation. Si Ayala naman ay may momentum, bilis at isang kumpiyansang hinubog ng sunod-sunod na malalaking laban. Sa papel, maaaring mas kilala at mas decorated si Donna Vekic. Siya ay isang power player na umaasa sa malakas na serve at mabibigat na baseline shots upang tapusin agad ang puntos. Ngunit dito pumapasok ang pinakadelikadong aspeto para sa kanya. Ang laro ni Alex Ayala ay eksaktong kabaligtaran at tila kryptonite ng mga ganitong style. Bilang isang left-hander na may Nadal-style tenacity, si Ayala ay bihasa sa pag-extend ng rallies, pag-adjust ng spin at anggulo at pagpilit sa kalaban na maglaro ng extra shot sa bawat punto. Sa kanilang huling pagtatagpo, kitang-kita ang frustration ni Vekic. Ang mga bola, akala niyang winners ay naibabalik ni Ayala ng may interest. Ang court coverage ng Filipina ay tila walang hanggan. At sa bawat mahahabang rally, mas lalong nauubos ang pasensya at lakas ng veteranong player. Sa ilalim ng init ng Melbourne, ang ganitong klaseng laban ay nagiging mas physical at mas mental. At dito mas lalong lumalabas ang bentahe ni Ayala. Hindi rin maikakaila ang papel ng mental edge sa posibleng rematch. Sa tennis, madalas sinasabi na 70% ng laban ay nasa isip. Sa aspetong ito, papasok si Alex Ayala na may malinaw na kalamangan. Naranasan na niyang talunin si Vekic. Alam na niya na kaya niyang itong pabagsakin. Para kay Vekic, kahit hindi niya aminin, may dalang bigat ang alaala ng pagkatalo. Isang tanong na paulit-ulit na babalik. Paano kung mangyari ulit? Ang Kooyong Classic crowd ay isa ring mahalagang salik. Kilala ang Melbourne bilang tahanan ng isa sa pinaka-passionate tennis audiences sa mundo. Idagdag pa rito ang napakalaking Filipino community sa Australia at ang posibilidad na ang exhibition match na ito ay magmukhang home game para kay Ayala ay napakalaki. Sa bawat cheer, bawat sigaw at bawat watawat na iwinawagayway, lalong tumitindi ang pressure sa panig ng veterana. Para sa kampo ni Ayala, malinaw ang tactical blueprint. Ang lefty slice serve ay gagamitin upang ilayo si Vekic sa court. Bubuksan ang space para sa matatalim na forehands at bigla ang drop shots.
Ang layunin ay hindi tapusin agad ang puntos, kundi pagugurin ang kalaban at pilitin itong magkamali. Sa Auckland pa lamang, napatunayan na gumagana ang strategying ito laban sa mas matataas na ranking at mas may karanasan. Dito pumapasok ang tinatawag ng marami bilang fearless forecast. Kung magkatotoo ang rematch sa Kuyong Classic, marami ang naniniwalang muling mananaig si Alex Ayala. Hindi dahil masikat siya, kundi dahil nasa tamang yugto siya ng kanyang karera. Isang yugto kung saan ang kumpiyansa, gutom at momentum ay sabay-sabay na tumataas. Ang kanyang ranking ay mabilis na umaakyat at ang kanyang pagpasok sa Australian Open main draw ay nagbibigay sa kanya ng malinaw na layunin. Patunayan na kabilang siya sa elite. Kung sakaling magwagi muli si Ayala laban kay Vekic, ang implication nito ay napakalaki. Hindi na siya may tuturing na simpleng rising star. Sa halip siya ay magiging malinaw na banta sa mga established names ng WTA. Ang back-to-back wins laban sa isang World Top 20 level player ay magpapadala ng mensahe sa buong tour. Ang Pilipinas ay hindi na underdog sa women's tennis. Para kay Donna Vekic, ang laban na ito ay higit pa sa exhibition. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kanyang image at kumpiyansa bago sumabak sa Australian Open. Ang isang pagkatalo pa kay Ayala ay maaaring magdala ng negative na momentum sa Grand Slam, habang ang isang panalo ay maaaring magsilbing panimula ng pagbawi. Kaya sa kabila ng pagiging friendly ng Kuyong Classic, ang tension at stakes ay tunay na mabigat. Sa mas malawak na context, ang possible rematch na ito ay sumasalamin sa mas malaking pagbabago sa women's tennis. Dumarami ang mga batang manlalaro mula sa Asia at mas maliliit na tennis nations na handang hamunin ang tradisyonal na kapangyarihan ng Europe and America. Si Alex Ayala ay isa sa pinakamalinaw na simbol ng pagbabagong ito. Isang player hindi natatakot sa reputasyon, hindi sumusuko sa pressure at patuloy na lumalaban sa bawat punto. At habang papalapit ang Kuyong Classic, lalong tumitindi ang pananabik. Para sa mga Pilipino sa Australia, ito ay hindi lamang isang tennis match, kundi isang sandaling pambansa. Isang pagkakataon upang muling ipakita ang suporta at ipagdiwang ang pag-angat ng isang kababayan sa pandaigdigang entablado. Para sa Tennis World, ito ay isang preview ng posibleng mga gulat na mangyayari sa Australian Open. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung handa ba si Alex Ayala para sa Grand Slam stage. Ang tanong ngayon ay kung handa ba ang mundo sa kanyang patuloy na pag-angat. Kung magkatotoo ang Ayala-Vekic rematch sa Kuyong Classic, isang bagay ang tiyak. Ang bawat palo, bawat rally at bawat puntos ay babantayan ng buong Melbourne at marahil ng buong mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.